Breaking news mga kababayan, matapos ang digmaan sa Iran, Pangulong Donald Trump may mas mahirap na challenge. Ngayon ay June 16, 2026. Isang nakakagulat na balita dahil naglabas ngayon ng saloobin ang pinakamalapit na kaalyado ni US President Donald Trump sa Middle East na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, at tila hindi ito kaaya-ayang pakinggan para sa mga taga-White House. Kapansin-pansin na hindi natutuwa si Netanyahu sa kinahinatnan ng mga pangyayari nitong mga huling araw, mga pangyayaring bunga ng pakikipagkasundo ng US sa kanilang kaaway na bansang Iran. Siya ang Pangulo ng Estados Unidos at iniisip niya na baka pwede niyang pagsamahin ang usapin ng Lebanon at ang paghinto sa nuclear program. Sinabi ko na, desisyon niya yun. Inuulit ko, desisyon niya yun. Siya ang may hawak nun. At syempre, sinabi ko lang yung opinion ko sa mga usapin na yan. Pero gaya nga ng sinabi ko, meron tayong sariling interes. Una, yung tungkol sa nuclear threat. Nakapokus ako sa pagtiyak na hindi magkakaroon ng ganitong banta laban sa atin. Pangalawa, yung Lebanon. Naglagay kami ng buffer zone dyan, ng isang security zone, at mananatili kami doon hanggat kailangan. Gusto ng Iran na umalis kami doon, abay hindi pwede yun. Alam mo ba kung bakit hindi pwede? Isa sa mga dahilan, dahil matatag ang paninindigan ko. Matatag ang stand ko tungkol dyan, at naniniwala ako na iginagalang ng mga kaibigan nating Amerikano ang katatagan at determinasyong yan. Hindi kami aalis doon dahil kailangan naming protektahan ang mga mamamayan sa norte. Meron pang ibang dahilan, pero ano man, gusto namin panatilihin at pangalagaan ang malayang pagkilos namin. Kung may mga taong aatake sa amin, umaatake sa amin, o naghahandang umatake sa amin, gaya ngayon, abay kikilos kami. Ngayon, meron kaming pinaslang na 4 na terorista, 2 nakamotorsiklo na lumapit sa ating puwersa na parang nagbabanta, kaya pinaslang sila, tapos meron pang 2 na pinaslang din. Malaya kaming kikilos at mananatili ang security zone para maprotektahan ang mga taga-norte. Maraming salamat. Sa palagay ko yun yung pinakapunto. Maraming salamat sa inyo at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Salamat sa inyong lahat. Malapit nang pagtibayin ang kasunduan ng Washington at Tehran, at ito ay magiging isa sa pinakamahalagang kasunduan sa kasaysayan ng mundo sa loob ng maraming dekada. Pero nahaharap ito ngayon sa isang napakatinding hamon. Isang bagong krisis na naman kasi ang tila nagsisimulang umusbong, at yan ay sa pagitan ng US at Israel. Tinanggihan ni Netanyahu ang isa sa mga probisyon ng kasunduang pinaghirapan ni Pangulong Donald Trump na makuha, ang probisyon tungkol sa Lebanon na para sa Iran ay kadugtong ng kanilang bituka at hindi pwedeng mabaliwala. Dahil dyan kung bakit nasa panganib ngayon ang kasunduang ito, panganib na posibleng yumanig sa diplomatic skill ng buong rehiyon at sumubok sa alyansa ng Estados Unidos at Israel. Ayon sa report, direktang kinausap ni Netanyahu si Trump para sabihing hindi obligado ang Israel na sundin ang anumang nakapaloob sa kasunduan na may kinalaman sa Lebanon. Hindi din daw aatras ang puwersa ng IDF sa Lebanon at magpapatuloy pa ang mga military operations para protektahan ang mga Israeli sa Northern Province. Kaya naman hanggang ngayon, frustrated si Trump kay Netanyahu na sinabihan pa niya na walang matinong desisyon. Sa katunayan, sa isang interview sa pahayagang Axios kahapon, sinabi ni Pangulong Trump ang ganito tungkol kay Bibi. Bakit kailangan gawin ni Bibi yung ang pag-atake na yan? Nabibwisit na ako sobra eh. Sabi ko sa kanya, wala ka bang matinong desisyon? Sinabi ko talaga sa kanya yon. Pero tila nagbingi-bingihan ang punong ministro ng Israel at sinabing itutuloy niya ang laban. Sa katunayan, may balak pa siyang pumakbo sa susunod na halalan sa pagkapunong ministro para ituloy ang digmaan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi pa tapos ang laban ng Israel. Kailangan nating maging mapagmatsyag, matatag at matibay ang loob. Ang ipagtanggol ang ating sarili anumang oras kung kinakailangan. Hindi lang ito tungkol sa Iran, kundi pati sa mga grupong terorista na sinusuportahan at ginagamit ng Iran na proxy nila. Tatakbo ako at determinado akong manalo. Naniniwala ang mga eksperto na napakatindi ngayon ng pressure kay Pangulong Trump. Malaki na ang nagagastos ng US sa digmaang ito. Ayaw na rin ng maraming mga Amerikano na humaba pa ang gera. At umaasa ang buong mundo na matatapos na ito sa lalong madaling panahon.
lalo't maraming bansa na ang nahihirapan sa naging resulta ng digmaang sila ang nagumpisa. Kaya naman gano'n na lang ang frustration ni Trump kay Netanyahu dahil wala itong balak na huminto. At sa hindi paghinto ni Netanyahu, tila malabo ring huminto ang Iran. At malabo rin kung gayon na maisakatuparan ang kasunduan na pinaghirapan ng kanyang administrasyon. Sa pagkakaalam namin, may dalawang panig ang kasunduang ito. Ang isang panig ay ang Estados Unidos at ang Israel. At ang kabilang panig naman ay ang Iran at ang Hezbollah. Ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon ay hindi pwedeng ihiwalay kung talagang tatapusin na ang digmaang ito. At ang pagtatapos ng digmaan ay pagtatapos din dapat ng pananakop. Kung hindi uurong ang mga puwersang Israeli sa mga teritoryong sinakop nila sa digmaang ito, hindi pa maituturing na tapos na talaga ang digmaan. At sigurado na anumang military attack na gagawin ng rehimeng Zionista sa Lebanon mula ngayon at anumang pagpapatuloy ng pananakop sa mga teritoryo ng Lebanon mula ngayon ay ituturing namin na paglabag sa Memorandum of Understanding. Kung hindi hihinto ang digmaan, patuloy ding magdudusa ang ekonomiya ng mundo sa mga konsekwensya nito na nakasentro sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, ipinag-utos na daw niya ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero nananatili pa rin itong nakabinbin hanggang sa tuluyang lagdaan ng Iran ang kasunduan sa Biyernes, June 19. Pero ang mas mabigat pa, hindi lamang ang Israel ang sinisisi ng Iran kung bakit malabong matapos ang digmaan, kundi mismong si Pangulong Trump din. Naniniwala kasi ang Iran na anumang desisyon ni Netanyahu ngayon, imposibleng wala itong basbas ng Amerika. Ang pinakamahalaga para sa amin ay panatilihin ng Estados Unidos ang mga pangako at obligasyong napagkasunduan sa memorandum na ito. Hindi naniniwala ang mga tao sa aming lugar na kikilos ang Israel ng walang kinalaman o pahintulot o tulong na galing sa Amerika. Kaya may pananagutan, may obligasyon at may responsibilidad ang Estados Unidos na tiyaking matutupad ang mga kasunduang nakapaloob sa Memorandum of Understanding. Batay sa rules, kung may sino mang sangkot o ibang mga kaalyado ng Amerika sa region na lalabag sa kasunduang ito, mananagot sa mga resulta nito ang Estados Unidos. Pero tila hindi lamang si Netanyahu ang dapat sisihin ni Trump kung magkakaproblema man ang kasunduan. Dahil ang totoo, ang strategy ni Netanyahu ay hindi lamang sa kanya. Ganito din ang strategy na gustong ipatupad ng mga iba pang politiko sa Israel na nangangarap na maging punong ministro. Sa madaling salita, hindi lamang si Netanyahu kundi tila nakakabit na sa Israel ang pagiging palaban at walang kapaguran sa digmaan kahit pa may pressure na sa kanilang mga kaalyado. Sa katunayan, isa pang contender sa pagkapunong ministro ng Israel ang nagsabi na kapag naging punong ministro ulit siya, sisiguraduhin niyang babagsak na ang rehimen sa Iran. Yan ang banta ni dating Israeli Prime Minister Naftali Bennett na napapabalitang tatakbo ulit sa susunod na eleksyon. At para labanan ang axis of evil ng Iran, babalik ako sa Octopus Doctrine na inumpisahan namin noong ako ang nasa pwesto sa pamahalaan. Iiwasan nating magkaroon ng nuclear weapon ang Iran at sa kabilang banda ay pababagsakin din natin ang Iranian regime sa tulong ng ating militar, ng diplomasya at ng mga pamamaraang pang-ekonomiya. Mangyayari lahat yan. Ang oras sa pagbagsak sa rehimen ng Iran ay magsisimula sa oras na mapalitan na ang pamunuan ng Israel. Bukod kay Bennett, patuloy ding sumisigaw para sa walang katapusang pakikipaglaban ang mga pinakamaiimpluwensyang opisyal ng pamahalaan gaya ni Itamar Ben-Gvir na ngayon ay Security Minister ng Israel. Nananawagan si Ben-Gvir na ituloy lang ang pagdemolish sa mga bahay sa Southern Lebanon. Hinihiling ko sa punong ministro na hayaang ipagpatuloy ng mga sundalo ng IDF ang pagtatanggol sa kanilang sarili at sa estado ng Israel.
Dapat nating ipagpatuloy ang pagdemolish sa mga kabahayan sa Southern Lebanon. Dapat nating ipagpatuloy ang pagpapalayas sa mga residente sa Southern Lebanon. Dapat nating ipagpatuloy ang pag-ubos sa mga teroristang Hezbollah na nasa Lebanon. Ang bawat drones, mga missiles at bawat pampasabog na ibinabato nila sa atin ay dapat tugunan ng walang pag-aalinlangan. Oo, tugunan natin ng walang tigil. Nangangamba ngayon ang ilang mga eksperto sa posibleng kahihinatnan kung patuloy na pipilitin ni Trump ang Israel na sumunod sa kanyang kagustuhan. May mga nagsasabi na posible pang isabotahin ni Netanyahu ang kasunduang ito para lamang mahinto ang pakikipag-ayos sa Iran, lalo't hindi pa nila nakikita na tuluyang isinusuko ng Iran ang kanilang nuclear project, mga missiles at pakikipagtulungan sa mga teroristang nanggugulo sa Israel. Ayon sa isang kritiko at dating intel officer ng Israel, posible daw na umabot si Netanyahu sa puntong ibulgar nito ang mga baho ni Trump sa publiko gaya ng posibleng koneksyon di umano ng Pangulo sa Epstein Files. At hindi lamang di umano ang koneksyon nito sa nasabing mga files, kundi maging ang mga pinaka-nakakatakot na sikreto ng Pangulo na may kinalaman umano sa nasabing files. At kapag ginawa ito, tiyak na marami pang pangalan ang posibleng lumutang sa nasabing eskandalo. In my opinion, if there's a real deal between the Americans and the Iranians and it's going towards that, Netanyahu will try to sabotage it. One of the ways he'd sabotage it is by putting out Epstein material against U.S. government officials, including Trump. New material that wasn't seen before in public. Sa kabila ng mga banta ng Israel at Iran sa isa't isa, nagpapahiwatig naman ang mga bansa sa Golpo na pagod na sila sa digmaan at handa silang gawin ang lahat para matuldukan na ang mga pag-atake na sa huli ay sila din ang nadadamay. Bukod sa pagsuporta sa kasunduang tatapos sa digmaan, gumagawa na rin umano ng mga extra effort ang ilang mga bansa gaya ng UAE para hikayatin ang Iran na tigilan na ang pambobomba. Kamakailan, napabalita na nagbigay ang UAE ng $3 bilyong sa Iran bilang unang hulog o first installment ng mga foreign assets ng Iran na ayaw pang pakawalan ng Estados Unidos. Bagaman itinatanggi ng UAE na nagbigay sila ng pera sa Iran, may mga bali-balita na nakipagkasundo di umano ang UAE sa Iran na i-unlock ang nasa $20 billion na asset ng Iran sa UAE, kung saan $3 billion ang unang hulog pa lang. Ito ang kinumpirma mismo kahapon ng Iranian media na Press TV. Dahil dito at sa iba pang mga bagay, ipinalalagay ngayon ng Iran at ng kanilang mga kaalyado na sila ang nanalo sa digmaang ito. Sa katunayan, kahapon June 15, nagdiwang ang mga Houthi sa Yemen para batiin ang Iran sa di umano'y pagkapanalo nila sa gera. Shukran lillahi wa subhana. Pero habang nagdiriwang ang Yemen at ang ilang mga bayan sa Iran sa pagtatapos ng gera, patuloy namang nagdudusa ang mga taga-Lebanon sa pag-atake ng Israel. Mga pag-ataking hindi lamang ginagamitan ng bomba, kundi ng lason din. Ayon kasi sa report, nagsabog umano ang Israel ng lason sa mga pananim sa Southern Lebanon. Natukoy ang lason bilang herbicide glyphosate, isang uri ng nakakalasong kemikal na ibinan sa Lebanon at sa ilang mga bansa sa mundo. Ayon sa World Health Organization, ang herbicide glyphosate ay may malakas na tsansang magdulot ng kanser sa tao. Dahil dito, ilang mga human rights group ang nagsabi na isa umanong malinaw na war crime ang ginawa ng Israel at paglabag pa sa international humanitarian law. We're here on the South Lebanese border where in recent days Israeli planes have sprayed what they described as a non-toxic substance across whole swathes of agricultural land, prompting UN intervention and raising fears of chemical contamination in a landscape already scarred by war. Initial laboratory analysis has now identified the substance as a herbicide banned in Lebanon and several other countries, one the World Health Organization says increases cancer risk.
Dahil dyan, maraming mga bansa ngayon ang nagpahayag ng pagkondena sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Kamakailan, mahigit 25 bansa ang kumundina sa Israel sa harap ng UN Security Council dahil sa patuloy na pag-escalate nito ng kaguluhan at paglabag sa ceasefire agreement. Isa sa mga bansang ito ang Belarus, na kilalang kaalyado ni Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Pangulo ng Belarus na si Alexander Lukashenko, dapat pag-isipan ng Israel ang kinabukasan ng kanilang pag-iral. Ang Israel ay isang bansa na hindi ganun kadami ang likas na yaman para makipaglaban sa Iran gaya ng Russia sa Ukraine. Lalo na't ang Israel ay napapalibutan pa naman ng mga bansang Muslim. Oo nga't nagkakaiba ang mga Muslim sa mundo ngayon. Hindi sila nagkakasundo sa isa't isa, ni wala nga silang pagkakaisa. Pero malay mo, di ba? Lagi kong sinasabi na hindi natin mahuhulaan ang digmaan. Pwede itong humantong sa isang direksyong mahirap hulaan sa panahon ng kapayapaan. Kaya dapat maging mas lalong maingat ang Israel. Markado na sila sa international community dahil sa pambobomba nila sa Gaza, na kahit sa kasaysayan ay marami ng tao ang nagtatanong kung anong klaseng Holocaust ba yon. Ano bang Holocaust tong pinag-uusapan natin? Yan yung pagpatay nila sa maraming tao, lalo na sa mga kababaihan at kabataan, mga bata sa Gaza. Binura nila lahat sa ibabaw ng mundo eh. Ano bang klaseng resort yung gusto nilang itayo sa ibabaw ng mga buto ng mga taong ito? Napakalaking kahangalan yan. Kaya ang Israel, dapat din nilang ilagay yung ulo nila sa kamay nila at pag-isipang mabuti yung kinabukasan ng kanilang pag-iral. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!